30 artists mula sa Pilipinas, Mexico at Spain ang tampok ngayon sa Conectados exhibit sa Ayala Museum sa Makati. Silipin natin ang ilan sa kanilang mga obrang gawa sa laser light na nakaproject sa haligi. Live mula sa Makati, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isang kakaiba nga at bagong forma ng art ang ipinakita rito. Sa halip na tradisyonal na pintura at saka sa canvas, ang gamit ng artist, ang ginamit niya ay laser light at nakaproject ito sa isang building. Bahagi yan ng exhibit na Conectados yung pangalan, no? Na dinadaluhan ng 30 mga artists mula sa 3 bansa sa Pilipinas, Mexico at saka sa Spain. Hindi lapis o pintura at hindi rin sa canvas lumilikha ng mga imahe o figura. Sa halip, laser light at nakaproject sa haligi. Tawag dito ay laser light painting at gawa ito ng Spanish artist na si Suso 33 na kilala na pioneer ng post-graffiti at street at urban art. The technique is a curiosity technique for draw over the big surface and big buildings and on other surface. And I'm simply use the technique for playing with my art. Intensyon daw niya talaga na ilabas ang kanyang art para maibahagi ito sa publiko. Too many times that the people don't like my work, and the people say it's the faces, it's like a dark side, or it's like a ideal or interior feeling. It's strange. Manghang-mangha naman ang mga nakakita ng live-action painting ni Suso 33. Napaka-creative kasi unusual po yung may nagdo-drawing na through, ano po ba yan, laser? Opo, laser siya. Tapos, parang sa tingin ko, kahit na random thought siya, abstract siya. Okay naman siya, parang high-tech yung ginagamit. High-tech. Pampaint. Bahagi si Suso 33 ng eksibisyong Conectados kasama ang aabot sa 30 artists mula sa Pilipinas, Mexico at Espanya sa Ayala Museum. Sa loob makikita ang mga litrato ng mga artist, mga eksena ng mga ordinaryong tao kung tutuusin, pero espesyal kung pagtutuunan ng pansin. Ipinapakita ng exhibit ang pagkakapareho o koneksyon ng mga artist galing sa 3 bansa kahit magkakaiba sila ng lahi. The influences that have resulted from these connections, and you see strong images about the church, about about people's religiosity, about urbanization, about the common problems of city centers. So it's a whole discussion of all these things. Pero hindi lamang ang koneksyon ng mga artist ang gusto nilang ipakita dito. Gusto din nilang abutin ang publiko. Para magawa ito, hindi lamang sa loob ng museum makikita ang mga litrato dahil ipoproject din ito sa 5 lugar sa Makati, sa Ayala Museum, Glorieta 5, Greenbelt Fashion Walk, The Link at Tower 1 and Exchange Plaza. The Philippines is not yet a museum-going public. So to develop this habit, we bring it out to them so it becomes public art. There is a purpose for art. If the economists, the producers will feed the tummy of the Filipino people, we in the museum, in the cultural scene, would feed the soul. And that's something really important for us Filipinos. Sabi ng curator din na si Cesar Caballero, ang art daw kasi ay hindi tungkol sa salapi kundi ang pagbabahagi ng karanasan. Karanasan maging ng mga ordinaryong tao. The photos is of the people because the people is that. Because the people is there and the art is in the people. And the images in this every day, every minute. I try, everyone is part of the exhibition. At hindi mo kailangang may mataas kang pinag-aralan para maranasan ang art. Dahil sa huli, ang art ay tungkol sa karanasan at damdamin. I think the art can to take the street. Yes. Because the art is a way, it's not... It's not a market only. You have something more. Sometimes I miss or I don't understand what is the information inside of the art. Yeah, but you feel it. Yeah, you don't know what happened. Jessica, yung mga projections ng mga litrato dyan sa exhibit na yan ay mula ngayong araw hanggang sa November 12, simula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Jessica? Okay, Philippines, Mexico, Spain.
We share a common past, ika nga. May nakikita, konektado tayo, may nakikita ka ba ng mga pagkakapareho ng art ng mga artist mula sa ating mga bansa? Tama yan, Jessica. No? At kung yung mga litrato kanina ay walang label ng artist at kung saan sila nanggaling, ay hindi mo ma-differentiate yung mga imahe na kinuha nila para sa kanilang, para sa exhibit. No? Parang you couldn't tell the difference between a Mexican artist and a Filipino artist kasi pare-pareho yung mga imahe na nakikita natin. Kung gumagamit tayo, yung mga artist natin ng simbahan or yung mga religious imagery, meron din ng mga artists from Mexico and from Spain na ganun din yung pagtanggap doon sa mga imahe na yon. So, doon natin makikita yung influences and of course, yung shared kahit current history, no? Na yung sinasabi nga nitong si Kenneth na yung karanasan ng atin ng tatlong bansa doon sa pag-unlad ng mundo, yung sa tinatawag natin na urbanization, Jessica. Okay, may isa pa tayong connection dyan, yung galleon trade nung naunang panahon. That's correct. Maraming salamat, Joseph Morong.